Habang naglalakbay siya sa hapon, itinakda ng tadhana na makatagpo ni Musashi si Yagyu Hyogonosuke, anak ng maaalamat na maestro na si Yagyu Munenori, pangunahing guro ng esgrima ng mismong shogun. Bagaman bata pa, kinikilala na si Hyogonosuke bilang henyo ng espada, mandirigmang may pambihirang galing at malalim na pagkaunawa sa sining ng pakikipaglaban. Magiging tagpo ito ng dalawang higante, na ang kinalabasan ay magpapaliyab sa isipan ng madla at aalingaw-ngaw sa mga darating na siglo. Naganap ang kanilang pagkikita sa isang kakahuyang tigib ng kawayan sa tabi ng kumikislap na batis. Likas na nayunin na wari sumasalamin sa dalawang mukha ng bawat samuray. Nakasukbit ang kanilang mga espada sa baywang, subalit ang tunggalian ay mistulang nagaganap sa higit na mas malalim na antas, isang sagupaan ng lakas at layunin. Masusing pinagmasdan nila ang isa't isa, kinikilala ang kani-kanilang kahusayan, ang disiplina ng napakaraming taon ng pagsasanay, at ang walang patid na pag-alay sa sining ng espada. Sa halip na humugot ng talim, nagsimula si Musashi at Hyogonosuke ng labanan sa loob ng kanilang isipan. Inilarawan na nila ang bawat hagupit ng duelong ito bago pa man gumalaw ang espadang nakatago. Dahil sa antas ng espiritual na pagkamahinog na kapwa na nilang taglay, kinilala nila ang isa't isa bilang mga ganap na maestro at napagtanto ang kawalang saysay ng isang labang maaaring kumitil ng buhay at magpawalang saysay sa isang dakilang maestro ng espada. Kaya imbes na magtagisan ng sandata, pinili nilang maupo at magpulong. Nag-usap sila hinggil sa taktikang pandigma, filosofiya, likas na katangian ng labanan, at landas ng samuray. Nagbahaginan sila ng karanasan, agam-agam, at pagninilay na nakasusumpong ng pagkakapareho habang iginagalang ang kanilang mga pagkakaiba. Si Musashi, ang mandirigmang nagtaguyod ng kaniyang pangalan sa pamamagitan ng dahas, ay nakakita kay Hyogonosuke ng bagong anyo ng lakas, kapangyarihan ng isip at diwa. Samantala, si Hyogonosuke na inaruga ng matandang tradisyon ay kinilala kay Musashi ang kahalagahan ng karanasan at kakayahang umangkop. Nang unti-unting lumubog ang araw sa abot-tanaw at nagpinta ng kahel at lila sa langit, nagpaalam sina Musashi at Hyogonosuke na hindi man lamang nakahugot ng espada. Nakipaglaban sila sa higit na malalim na larangan, isang duelo ng kaisipan at pananaw, at kapwa sila nagwagi. Higit pa sa isang nabigong sagupaan, ang pagkikitang iyon ay naging mahalagang palatandaan sa kanilang paglalakbay. Pinatunayan nito ang pagkamahinog ng dalawang samuray na nangibabaw sa pangangailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng karahasan, at natutuhan nilang ang pag-uusap, paggalang sa isa't isa, at malayang palitan ng kaalaman ang pinakamabisang daan upang umunlad at humusay bilang mandirigma at bilang tao. Kumalat sa buong hapon ang alamat ng pagtatagpong ito. Nagbunsod ng paghanga at malalim na pag-uukil-kil ng isip. Pinatunayan ni Musashi at Hyogonosuke na ang tunay na lakas ng isang samuray ay hindi lamang nasusukat sa husay sa espada, kundi pati sa karunungan, pagpipigil sa sarili, at kakayahang kilalanin ang lakas ng kapwa. Ang mga karanasan ni Musashi, ang di maabilang na mga duelo, ang malalayong paglalakbay, at ang patuloy na pagninilay, ang nagtulak sa kaniya tungo sa bagong tugatog ng pag-unawa sa sining ng espada. Nalampasan niya ang hungkag na paghahangad sa luwalhati at natuklasan sa espada ang landas tungo sa pagkilala sa sarili, disiplina at karunungan. Dumating ang sandali upang ipamana ang kaniyang mga turo, itatag ang formal na anyo ng kaniyang paraan ng pakikipaglaban at tiyakin na ang kaniyang pamana ay mananatili lampas sa sariling buhay. Ganito isinilang ang Hyoho ni Ten'ichi Ryu, ang paaralan ng estratehiya ng dalawang langit na nagkakaisa. Hindi basta katipunan ng mga taktika sa pakikidigma ang Hyoho ni Ten'ichi Ryu, kundi isa ring malawak na pilosopiya ng buhay na nakabatay sa paghahanap ng harmoniya sa pagitan ng katawan, isip at diwa. Mula sa kaniyang karanasan, pinagbuklod ni Musashi ang mga turo sa isang sistema na kinabibilangan ng pagsasanay sa dalawang espada,
tampok na paraan ng paaralan, paggamit ng magkasabay ng katana at wakizashi upang mapakinabangan ang lawak, bilis, at hindi inaasahang galaw ng bawat sandata. Kahalagahan ng estratehiya, pag-unawa sa lupain, masusing pag-aral sa kalaban, at ang kusang pag-angkop sa kalagayan ng labanan bilang mga salik na susi sa tagumpay. Paglinang sa diwa, disiplinang mental, matatag na focus, matalas na pakiramdam, at kapanatagan ng loob bilang mga haligi ng pag-aaral ng espada at ng isang makabuluhang pamumuhay. Mula nang umalis ang kaniyang ampon na si Miyamoto Yori upang maglingkod bilang samurai sa isang makapangyarihang Panginoon, nagsimula si Musashi na humanap ng mag-aaral na hindi lamang matututo ng kaniyang teknik. Nais niyang makatagpo ng tagapagmana ng kaniyang filosofiya. Isang samurai na karapat-dapat makaunawa sa buod ng kaniyang mga aral at makapagpasa nito sa susunod na mga salinlahi. Idinulot ng kapalaran ang kaniyang pagkikita kay Hirao Yoemon, isang kabataang samurai na may pambihirang galing, matinding uhaw sa kaalaman at bukas na isipan sa mga pagbabagong dala ni Musashi. Si Yoemon ay naging masugid na mag-aral ng maestro, agaran at malalim na nasalo ang mga turo at nagpakitang gilas sa likas na pagkaunawa sa Hyoho ni Ten Ichiryu. Sa katauhan ni Yoemon, nakita ni Musashi hindi lamang ang isang mahuhusay na mag-aaral, kundi isang kaluluwang kaalyado, isang mandirigmang nakatakdang mag-angkin at magtaguyod ng pamana ng paaralan ng dalawang espada. Inampun niya ito bilang anak, iginawad ang pangalang Miyamoto at itinuro ang lahat ng lihim ng kaniyang sining upang ihanda ang binata bilang magiging kahalili ng Hyoho ni Ten Ichiryu. Ang pagtatatag ng paaralan at pag-aampon kay Yoemon ay mahahalagang hakbang sa paglalakbay ni Musashi. Mula sa pagiging isang palaboy na samurai at duelistang naghahanap ng luwalhati, naging tunay siyang guro, patnubay at tagapag-ingat ng isang tradisyong siya mismo ang humubog. At ngayoy ipinagkakatiwala niya sa kaniyang alagad. Tinitiyak na ang kaniyang mga turo hinggil sa espada, estratehiya, at landas ng mandirigma ay patuloy na magbibigay sigla sa mga samurai sa darating na mga henerasyon.